Sa unang pagkakataon ay humarap sa publiko ang dalawang environmental activist na nawala sa Bataan. Inilutang sila ng mga opisyal ng pamahalaan dito sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan para daw magkaliwanagan. Pero anong nangyari? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbumerang ito. Pinili na namin na magsalita ngayong araw. Sa press conference na ipinatawag mismo ng gobyerno at militar, para sana pasinungalingan ang paratang na dinukot nila ang mga environmentalist na sina Jonila Castro at Jed Reyana Tamano. Dinukot ba kami o kung sa kami, voluntaryo kami sumurrender? Nagkagulatan nang magsalita ang dalawa. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sa ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Kasapi ang dalawa ng grupong AKAPKA na kontra sa reclamation project sa Manila Bay na nakakaapekto rin sa Bataan kung saan sila napaulat na nawala. September 2 ng gabi daw sila dinukot ng militar at isinakay sa van habang nakapiring. Naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. Tumigil pong SUV sa harap namin. Tapos dinukot po kami. Pinilit kami kasamahin sa kanila. Grabe kapalpak ko nito. Grabe ho kapalpak nito. Alam mo kung bakit ako naiinis? Kasi hindi naman ugali ng militar magpa-press-con eh. Ngayon ko nga lang nakakita na nagpa-press-con sila. Usually tinatago talaga nila yan. For whatever reason. Alam ng mga militar kung gaano katuso, kaahas itong mga to. Hindi ko maintindihan bakit hindi nila na-discern simulat sa poll. The mere fact na inilabas nyo yan, isang malaking kapalpakan. Pasensya na ho Mahal ko mga militar, mahal ko ang ating mga kasundaluhan. Pero ewan ko, feeling ko nagpadala kayo sa mga sibilyan sa NTF-ELCAC eh. Binuyo kayo na magpa-press-con para magbida-bida. Ayan tuloy. Nagbumerang sa inyo. Isipin mo pinresent mo sila para sabi mo hindi dinukot. Na andi dito katabi yung commander na tapos biglang sasabihin. Alam mo, ako yung nabastusan eh. Sa totoo lang, kung ako yung commander, siniko ko yung sa baba. Ginanong ka ng konti. Tapos, eto, yung MC, ewan ko kung bakit yung MC natin, isa pang inutil ho ba yan? Ano bang sana nag-bat-in na kagad. Simula pa lang, pagbitaw pa lang na kami po ay dinukot, pasok, patayan ng mic. Hindi na binigyan ng chance ang mag-speech pa, magpaawa, magpa-victim pa sila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato. Nagpalit pa sila pagkatapos ito magsalita, pinagsalita pa. Baka naman kasangkot yung hindi kaya kasangkot yung host dyan. Tama kayo. Parang ipinahiya ninyo si Vice President Sara Duterte sa ginawa ninyo. Tandaan ninyo ko-chair si Vice President Sara Duterte. Tapos ganyan ang trabaho ninyo. Isa kayong malaking kahihiyan. Pasensya na NTF-ELCAC pero palpak ho talaga eh. Kahit anong gawin natin, palpak ho talaga. Pero kilala po nila kami. Isinalang daw sila sa tactical interrogation at pinahirapan umano. Inapos yung mga kamay namin. Pinipilit kami magsalita, pinabantaan yung buhay namin. Pati mga pamilya namin. Ayan o. Bakit yung ba pinagsalitan tuloy-tuloy? Alam mo, ang daling pindutin ng mute. O ito, halimbawa, ako po si Banat ba, isa po ako. Pogi po. Ay, mali, pogi. Pogi po talaga ako. Diba? Kung hindi totoo, i-mute nyo na kagad. Ang bihira kayo ko. 78, part ng 78, IB, yung iba member ng SAP. Yun yung mga pakilala nila. Sabi ni Jonila, pinalabas lang daw ng militar na sumuko silang dalawa. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo. Ako naaawa kay dun sa Lieutenant Colonel na yun, naaawa po ako. Kasi parang siya tuloy ang napahiya dyan. Alam ko talaga hindi gawain ng militar yan eh. Yung press-con, hindi nila gawain yan. Tahimik ko magtrabaho ang mga militar natin. Hindi ho mahilig sa media yan.
Hindi ho mahilig sa papogi ang mga militar natin. Pero dahil sa ginawa dito, ewan ko tong NTF-ELCAC, ano nangyayari sa inyo? Sinasadya nyo bang ipahiya ang ating Vice President? Yun naman ang affidavit, dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Di pa man tapos sa pagsasalita, pinutol na agad ang pagsasalita ni Junila. May nangyaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga isdang mawawalan ng hanap buhay. Ang tagal po niyan, ang dami nang nasabi bago pinutol. Yun ang tunay na issue dito. Sandali, Junila. Pakinggan mo natin yung masasabi. Eto kasing ay nako, ewan ko. Eto ho yung sa NTF-ELCAC spokesperson. Eto si Edco. Edco, ano ba nangyari sa'yo? Yusek! Idea mo ba itong papapogi na to? Idea mo bang mag-epal-epal? Sa totoo lang ha, pasensya ka na ha, pero idea mo ba to? Tandaan ninyo, dati nga nasita na kayo eh. I mean yung NTF-ELCAC doon dahil sa mga ilang epal na opisyal doon. Eto na naman kayo. Hindi ba pwedeng magtrabaho na lang kayo ng tahimik? Huwag na kayong magagaganyan. Pinapahamak nyo ang ating mga kasundaluhan. Pinapahamak ninyo unang-una ang ating vice presidente na siyang pinuno niyan. Ang laking kahihiyan. Ginawa nyo ito, hinayaan nyo mangyari ito, hindi naman lang nyo pinigilan. Ikaw pala host, simula pa lang sinabi na pinutol mo na kaagad. Ang tutulog ka sa kangkungan during that time? Hindi yung totoo. Host K, alam mo ba ibig sabihin ng host? You control what's happening. Dapat kinokontrol mo yan. Hindi ka nakatunganga. Ikaw ang umahawak ng programa. Hindi mo na dapat pinagsalita pagkatapos niya sabihin na dinukot po kami. Excuse me po, parang gagamitin po pa ata itong mukhang nilinlang mo kami. Ganun. Nasyak? Ano yun? Tanga lang? Sabi nito ni Awit. Nasyak lang siguro yan. Hindi po pwedeng nasyak lang. Pasensya na po kayo, Yusek ha, pero palpak ho talaga ito. Palpak ho. Yan, ni Colonel Rodel de la Cruz. Ang press con, ikinasa 4 na araw matapos ilabas ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang video ng 2 environmental activist na ayon sa kanila ay tumakas daw sa grupong AKAPKA. Kanina, mistulang binuhusan ng malamig na tubig ang mga opisyal pero nanindigang nagbalik loob sa gobyerno ang dalawa. Sila pa nga raw ang humiling na humarap sa media para... Hindi ho nagbalik loob yan, sir. Strategy nila yan. Nilinlang nila kayo. Pasensya na po nilinlang ho nila kayo at hindi nyo nabasa yung plano nila. This was planned. Pinlano ng mga ulul... Sorry, hindi pala ululak. Pasensya na, pati, yung expression ko lang yun. Hindi ho yun na. Hindi sa totoo lang, pinagplanuhan yan. Yung kunwari, aamin sila na kami, tapos pag naharap na yung camera, sasabihin nilang tinorture sila. Dapat na-discern na nila yan eh. Oo, tama, set up yan, sinet up sila. Hindi, kasi nga, alam nyo kung saan talaga pumalpak dito? Bakit may press con? Bakit may press briefing? Who convinced you to have a press briefing? Yun lang sa akin, sir. Bossing, Lieutenant Colonel, sir, tanong nyo, sino ang nagkumbinsi sa inyo na iharap sa media yung mga yan? Kasi as far as I know, hindi ginagawa ng ating kasundaluhan ng iharap sa media ang mga ganyan-ganyan. This is the first time siguro, isa sa mga sitwasyon na kung saan talagang hinarap pa ninyo. Honestly, as far as I remember, I don't know, correct me if I'm wrong. Pero as far as I remember, ang daming sumuko nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi nyo naman hinarap. Bakit ngayon iniharap ninyo?
Ano ang purpose, sir? Sino nagkumbinsi sa inyo? Kung meron man nagkumbinsi sa inyo, pagdudahan ninyo. Baka mamaya kaanib nila yun. Tama, noon picture lang. Hindi kasi isipin nyo to ha. Tandaan ninyo, huwag nyong kakalimutan na alala ko talaga ito. Yung nakausap namin na isang radio commentator, teacher, sinabi niya kung gaano katuso ang plano ng NPA. Kinuwento niya yun. Talagang pinapasok nila ang media para ipakalat ang kanilang propaganda. Literally, pinapasok nila. Ibig sabihin, nasa plano nila ang pumapel sa media, lumabas sa media, gamitin ng national TV to promote their propaganda. Nakalimutan na po ba natin yan? Bakit to natin hinayaan silang humarap? Hindi dapat. So kung sino man sir, Kernel, ang nagkumbinsi sa inyo na mag-epal-epal ang ito, pagdudahan nyo na sir. Baka kaanib nila yan. Nagpapanggap lang dyan. Magkalinawan. Yun nga lang, baliktad ang nangyari. Ito panoorin nyo pa yung nangyari dahil dyan, tingnan ninyo. Nakaredy na yung mga militante grupo sa labas. Nakalaya na ang dalawang aktivistang dinukot at tinakot umano ng militar dahil sa pagkontra nila sa Manila Bay Reclamation Projects. Kasabay niyan, nagkagirian kanina ang mga pulis at mga militanteng grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Hinarangan kanina ng mga nakabarikadang pulis ang mga rallyistang gustong makapasok sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan. Palayain sila! Sigaw nila, palayain na mga environmental activists na sina Junila Castro at Jen Tamano. Sa isang punto, lalo pang nagkagulo ng biglang sinapak sa mukha ng isang pulis ang isang babaeng rallyista. Tingnan ninyo, ano ang sinabi ng media? Sinapak ng pulis. Di ba? Sinabi ba ng media na nanggulo muna ito mga to? Na nag-provoke muna sila bago sila sinapak? Kita ninyo ha, nagkakagulo yan eh. Ang punto, lalo pang nagkagulo ng biglang bago naman nagkakagulo eh. Kasi nga ugali nila yan eh. Ugali ng mga aktivista na yan na manggulo. Tapos pag pinatulan sila, sasabihin, human rights, sinapak kami. Ngayon, tingnan nyo ano nasa media. Sinapak sila ng pulis. Sinabi ba na nanggulo sila? Sabi lang nagkagulo. Hindi sinabing, nanggulo mga aktivista kaya sinapak ng pulis. Hindi ganun eh. Ganyan sila mga kaulol yung mga yan. Sinapak sa mukha ng isang pulis ang isang babaeng rallyista. Sir, ano po yung dahilan? Bakit po kayo naluntok ng kabaihan? Alam nyo kawawa ito mga to. Alam nyo ba ito yung mga napag-alaman ko. Usually daw yung mga ganyan, yan yung mga OJT pa lang. Hindi pa yan talaga mga PO1, hindi pa. Although meron ding mga nilalagay na ganyan, na PO1 may mga nilalagay. Pero usually daw mga OJT pa. Kawawa naman ito mga to. Isipin nyo. Sir, next time kasi, karayom lang ang dalin mo. Joke lang. Wag mo nang sapakin. Ganun sundot. Biro lang pa, binibiro ko lang. Tingnan nyo, sila ba ang biktima? Sila na nga ng gulo? Habang nagkakagulo sa labas, iniharap naman sa media ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sina Castro at Tamano. Sa gitna ng press con, harap-harapang kinontra ng dalawa ang anilay pinalalabas ng militar na kusa silang... Sabi naman nito ni Sarapot, piling ko sir, sinasadya nila paguluhin ng Pinas para mag-martial law at mahawakan nilang kapangyarihan. Hindi ako dyan. Bakit? Nahahawakan naman nila yung gobyerno without the martial law. Sa totoo lang ha, wag na ho tayong magpaikot-ikot. Nahawakan naman nila eh. Hawak nila budget, hawak nila lahat. Hindi na nila kailangan ng martial law to do it.
Hawak nga nila ang justice system eh. Isipin mo, kahit hindi terorista, tinawag na terorista. Oh, yung isa kahit hindi kriminal, ginawang kriminal. 'Di ba? They do not need martial law. They're doing it now. Sumuko. Ang totoo po dinukot kami. Ng mga So planadong-planado eh. May makikipaggulo sa labas. Tingnan ninyo, kasunod nito ha. Oh, di ko na ulitin. Tingnan nyo, paglabas nila, mga bayani pa, mga siraulon to eh. Totoo lang. Bayani pa sila. mapagkilos. Kasunod ng mga pagsisiwalat na yan ng dalawang O aktivista. tingnan nyo, di bayaning-bayaning dating nila ngayon. NTFL, Kak, what are you doing? Yung totoo lang. Pinapahiya nyo ba ang ating pangalawang pangulo? O sadyang nahaluan kayo ng mga walang utak at puro atay dyan? Hindi, yung totoo NTFL, Kak, ano ba? Wala na ba? Nasunog na hubay mga utak nyo dyan? At naging atay na lang? Hindi nyo malang naisip na kayo ay pinasakay niya mga yan? Ano ba to? Nabihag din kayo sa ganda nila? Hindi, tandaan ninyo, planado yung mga yan. Yung itsura mukhang inosente, itsura babae, para to penetrate. Isipin nyo, they penetrated the government in a very, very, very shrewd way. Na-penetrate nila. Hindi maganda, pero hindi naman mukhang... Hindi ko sinasabi wala ko sinasabing maganda sila, pero hindi naman po sila mukhang mga NPA ang dating, di ba? Hindi naman hindi mukhang ganun. Pero alatang nabola nila nakapasok sila sa loob.